mas naging abot kaya ang ilang produkto dahil sa masiglang kalakalan, dahil sa export, import at iba pang kalakalan. Sa edukasyon naman, naiayon ng ating sistema tulad ng K-12 sa pandaigdigang pamantayan o matatag curriculum o ang Basic Education Act. Okay, ngayon, mga hindi magandang epekto naman kung mayroon yung mabuting epekto, may mga hindi naman magandang epekto. Ito, ano ito? Nalulusaw ang ilang lokal na produkto dahil mas pinipili ang imported. Totoo iyan. Pinipili natin ang imported kahit may lokal na produkto naman tayo. Pangalawa, unti-unting nawawala o napapalitan ng ilang tradisyon at kultura. Dumadami ang kompetisyon sa trabaho, maaring makaapekto ng mga manggagawang Pilipino. At ang panghuli, lumalawak ang agwat ng mga mayayaman at mahihirap sa pandaigdigang ekonomiya dahil ang mga mayayaman ay mas yayaman pa at ang mga mahihirap ay mas naging mahirap sila dahil sa globalisasyon sapagkat hindi nila abot kaya kung ano ang pinapatupad na mga salapi. Naiintindihan na ba ng lahat? Yes! Wala na ba kayong iba-ibang mga katanungan dyan? No. Ngayon, ako na naman ang magtatanong sa inyo. Magkakaroon tayo ng spin the wheel para makikita ko kung talagang naiintindihan o may naiintindihan kayong lahat sa ating talakayan ngayon. Okay, magsisimula tayo kay Binibining Turaya. Okay. Ano ang mga produkto o gamit sa bahay na galing sa ibang bansa? Sa palagay mo, bakit mas pinipili mo ito kaysa sa lokal? Oo, pinipili niya daw ito dahil mas advanced ang features. Okay, pangalawa, may mga foreign apps, social media o palabas ka bang madalas gamitin o panoorin? Sa anong paraan ito naapektuhan ng iyong panlasa o kaugalian? Okay, kagaya na lang naman daw ng TikTok. Okay, ginagaya niya daw kung ano nakikita niya sa TikTok. Kaya nalulusaw ang ating kultura. Okay, pangatlo, may kakilala ka bang nagtatrabaho o naninirahan sa ibang bansa? Sa palagay mo, paano nakaepekto ang globalisasyon sa kanilang buhay at sa kanilang pamilya rito sa Pilipinas? Kapag daw nakikita siya ng may OFW na ina, marami daw pera. Ano naman yan? Pang-apat, sa paralan, paano mo nakikilala o nararamdaman ang globalisasyon? Okay, dahil sa iba't ibang mga leksyon daw. Panglima, o panghuli, mas gusto mo bang gamitin ang mga lokal o imported na produkto? Anong dahilan mo? Sa palagay mo, may epekto ba ito sa iyo bilang isang Pilipino? Okay, dahil nalulusaw daw ang kanyang kultura o sariling kultura at nawawala ang tradisyon o balanse bilang tunay na Pilipino dahil ginagaya kung ano ang nakikita sa TikTok o sa iba't ibang social media kagaya na lamang ng Facebook o Instagram, WhatsApp at iba pa. Okay, nagtaintindihan nyo na ba? Okay, ngayon naman para sa inyong gawain ngayong araw ay magkakaroon kayo ng Global Object Belongings at mayroon tayong 5 panuto. Okay, una, bubuo kayo ng 5 grupo at bawat grupo ay magtutulungan upang maghanap at pumili ng 5 produkto o gamit na mula sa ibang bansa. Okay, maaaring ito ay kasuotan, ito ay gadget, pagkain, gamit sa paaralan o anumang mga bagay na imported. Okay, pangalawang panuto, isulat ang mga napiling produkto sa 1/2 sheet of paper or isang buong papel at ilahad ang sumusunod para sa bawat na produkto. Ano ito? Pangalan ng produkto sa ibabaw at bansa kung saan ito nagmumula. Okay, nagkakaintindihan bang lahat? Okay, pangatlo, gumawa kayo ng talata o hindi bababa sa 5 pangungusap na tumatalakay sa kung paano nakaapekto ang produkto
na ito sa inyo bilang mag-aaral. Paano ninyo ito pinapahalagaan o ginagamit sa araw-araw? At ano ang koneksyon ng mga ito sa konsepto ng globalisasyon? Okay, dapat meron din mga koneksyon talaga. Pang-apat, siguraduhin malinaw, maayos at organisado ang pagpapaliwanag, gamitin ang tamang gramatika, baybay at istruktura ng pangungusap dahil ayaw kong makakita ng ng mga hindi maayos at organisado na mga gawain. At ang panghuli, pagkatapos ng apat na iyon, inyo itong ire-representa sa harapan ng inyong mga kaklase. Dahil akin itong, mag-score ako dito. So, akin itong gagawa ng grado upang makikita ko kung may natutunan talaga kayo. Diba, ang globalisasyon ay isang proseso ng interaksyon at integrasyon ng mga tao, kumpanya at pamahalaan ng iba't ibang bansa. Okay, ang globalisasyon ay udyok ito ng kalakalan, pamumuhunan at teknolohiya. Malaki talagang epekto nito sa ekonomiya, politika, kultura, kapaligiran at pati na rin ng mga pamumuhay ng tao. Sa kasalukuyan, napakadali na lamang makikipag-ugnayan sa mga tao saan mang panig ng daigdig o ng mundo. Sa tulong ng mga makabagong teknolohiya, mabilis na naipapadala ang impormasyon, ideya, produkto at serbisyo, hindi lamang sa pagitan ng mga individual na gaganap ang ugnayan ito, kundi maging sa pagitan ng mga bansa. Katulad na lamang ng partnership ng bansang Pilipinas sa bansang Korea. Nagkakaintindihan bang lahat? Magaling. Okay, para sa inyong pagtataya, kayo ay pumunta sa site na kahoot.com o di kaya ay mag-download kayo ng app ng Kahoot. O kung meron na kayo nito, ay inyong bubuksan dahil magsasend ako ng site sa inyo. Ano nga bang gagawin? Magpapadala ako ng link sa inyo at inyo itong bubuksan dahil nandoon ang mga sumusunod na katanungan. Inyong pakatatandaan na limitado lamang ang oras na aking ibibigay at sasagutan ninyo ang bawat katanungan sa loob lamang ng 20 segundo. Okay, nagkakaintindihan bang lahat? Okay. sa inyong takdang aralin ay magkakaroon kayo ng pamantayan sa pang-araw-araw. Hindi naman ito pagsusulat, kundi isa lamang itong pamantayan na magagamit nyo araw-araw. At bilang mag-aaral, dapat nyo itong i-apply o gamitin. Una,
pinipili kong suportahan ang lokal na produkto kung may kaparehong kalidad o gamit upang makatulong sa kabuhayan ng kapwa Pilipino. Dapat nyo pa rin itong pipiliin. Pipiliin nyo ang mga lokal na produkto. Pangalawa, pinapahalagahan ko ang aking sariling kultura, wika at pagkakakilanlan kahit ako'y exposed na sa banyagang uso, media o paniniwala. Dapat nyo pa rin itong pipiliin o mag-attend kayo ng flag raising ceremony. Pangatlo, nagiging mapanuri ako sa mga impormasyon at produktong galing sa ibang bansa at iniisip ko kung may positibo o negatibong epekto ito sa akin. Dapat pa rin kayong literado bilang mag-aaral. At gamit ang teknolohiya, mas pinipili kong gamitin ito sa positibong makabuluhang paraan tulad ng pag-aaral at pagpapalawak ng kaalaman. Hindi lamang kayo gagamit ng AI. Okay. At panghuli, dapat kayo ay magiging marespetong tao bilang pagpapaalala na kayo ay isang Pilipino. Okay. Nakakaintindihan na bang lahat? Magaling. Palakpakan natin ang lahat. Okay. Para sa inyong panghuling gawain, maaari ko bang anyayahan si Binibining Laron upang pamunuan ang ating panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. So, okay, goodbye class. Paalam na sa inyo.